Marcos Jr. na magagamit sa tama ang seed money na mailalagay sa Maharlika Investment Fund. Ngayong umaga, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund at tatawagin na ngayong Republic Act No. 11954 or an act establishing the Maharlika Investment Fund, providing for the management, investment, and use for the proceeds of the fund and for other purposes. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang MIF Act upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Through the fund, we will leverage on a small fraction of the considerable but underutilized investable funds of government. Ayon sa Pangulo, pangangasiwaan ito ng mga professional o competent na individual upang maiiwas sa politika ang Sovereign Wealth Fund. Inevitably, if you put me or the Secretary of Finance or in a decision-making loop, those decisions will be colored by political considerations. And that must not be the case. Paliwanag pa ni PBBM dahil sa MIF Act, hindi kinakailangan mangutang pa ang Pilipinas para lamang sa mga ipapatupad na mga programa o proyekto ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Kongreso. A few years later. Porsyento ng planong uutangin ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa unang quarter ng taon para punan ang budget deficit. Mas dumoble pa kumpara noong nakarang taon ayon sa isang ekonomista. Si Olmar Forzuelo sa report. Plano ng Administrasyong Marcos na mangutang ng 629 na bilyong piso mula sa mga local creditors sa unang quarter ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, ito ay para maitawid ang budget deficit ng bansa. Ang budget deficit ay ang pagkakaroon ng mas mataas na gastusin ng gobyerno kumpara sa nakukuhang income o kita ng bansa. Para naman sa isang ekonomista na si Dr. Michael Batu, hindi anya pang matagalang solusyon ang pangungutang ng gobyerno. Ikinababahala din niya dahil mas dumoble pa raw ang porsyento ng uutangin ng bansa ngayong taon kumpara noong 2024. Kababahala itong rate at which the government is borrowing. At kumpara mo last year, ay yung percentage increase ng inutang ay umaabot sa halos 17%. No? Kumbaga, umutang tayo, yung paglago ng pag-utang is 17%. Kinwestiyon din niya kung ano nga ba ang prioridad ng gobyerno dahil napupunta lang daw sa paayuda ng mga politiko ang budget na dapat nakalaan para sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Plano ng Administrasyong Marcos na mangutang ng 629 billion pesos mula sa mga local creditors sa unang bahagi ng susunod na taon. Ayon sa Bureau of Treasury, ito ay para maitawid ang budget deficit ng bansa. Ang budget deficit ay ang pagkakaroon ng mas mataas na gastusin ng gobyerno kumpara sa nakukuhang income o kita ng bansa. Ang halagang uutangin ay higit doble ng 310 billion pesos na domestic financing plan na itinakda ng gobyerno nitong huling yugto ng 2024. Kagaya nung inflation na nabanggit mo kanina, Eric, yung Maharlika Investment Fund, walang nabanggit. In fact, the only word na Maharlika na na-mention doon was in reference to a road. Maharlika Highway. Yun lang yung na-mention. Pero yung Maharlika Investment Fund, hindi na-mention. Kung ano-ano pang search engine gamitin nyo, you will not find any physical address kung saan man nasaan yung opisina yung fund na yan. Kung may pondo tayong ganyan, dapat ilagay yan sa agrikultura, dapat ilagay yan sa infrastructure, dapat ilagay yan sa energy development. Nanonood ako ng television, sabi ko sa kanila, siyempre, kinakausap ko yung TV. Saan nyo kaya iniisip na ilalagay yan? Bibili kami mga magagarang kotse, bibili kami ng malalaking yate, yan ba yung iniisip ninyo? It makes me laugh because that is so far from the truth.